paalis nga pala ako papunta sa school ng anak ko dahil nga hindi ako nakapagluto sa kanya ng pagkain kaninang umaga, and now dadalhin ko yon sa school niya. So before that, inom muna ako. So you might think na madilim dahil wala pong kuryente dito sa amin. Ganito po yan lagi, everyday. Lagi nawawalan ng kuryente dito. Hindi ko alam kung bakit. So bago nga pala ako umalis, pupunta muna ako sa kapitbahay namin. Makiki-hotspot ako kasi wala kaming internet at saka wala akong load. So, kailangan ko magpa-load dahil nga mag-grocery ako. I mean, not that much grocery. May bibiliin lang ako. Wala kasi akong cash. Kaya naman tara, samahan nyo akong magpunta sa school and then bumili ng grocery. So, ayan, ito yung mga dadalhin ko. Hindi ito plastic. Ano to? Ano ba yun? Bag is may laman pong notebook. Wala akong mahanap dito na ibang bag. Ito nga pala yung outfit ko for today, papunta sa school ng anak ko. Buti na nga lang is meron akong damit dito na hindi kailangan planchahin. Napakahirap kasi umalis ng bahay tapos hindi nakaplansya yung damit ko. Dapat talaga is maaga pa ako nandun sa school, kaso nga lang naligo pa ako at madami pa akong ginawa, kaya naman ngayon lang ako papunta. So, pupunta muna tayo sa kapitbahay. Diba, Chi? Diba, Chi? Pila? No, I want hotspot. Recharge hotspot. Hotspot. Net data. Hotspot. Recharge. No, phone cash. So, ayun nga, hindi nga nila ako masyadong naintindihan, pero so far, nagkaintindihan din kami. So, ngayon naman is palabas na nga ako dito sa village namin, at buti na nga lang is wala pa ring ulan. At sakto nga, pagkalabas ko dito sa village namin is may dumaan na auto, kaya naman hindi na ako nag-antay. Apakalapit lang pala ng school ng anak ko, pwede lang siyang lakarin. Yun nga lang, apakahirap maglakad dito kasi nga nakakapagod yung mga vehicles na dumaraan. Lalo din ngayon is napakaputik nga dito dahil maulan nga. At ayan nga, kung mapapansin nyo din is medyo wala ka nang madadaanan dito kasi yung part na dadaanan is muddy part siya. Kaya naman ito lagi yung struggle ko dito pag every time naglalakad ako. Gustong gusto ko talaga lagi naglalakad ako para naman ma-exercise yung mga paa ko at mabawasan yung taba ko. Kaso nga lang, apakahirap talaga maglakad dito. So ayan, andito na tayo sa school ng anak ko. Ayan yung nila, basketball ground. Tapos ito naman yung laruan, playground. So, ay, hihingalin ka talaga. So ayan, papunta pa nga lang tayo sa loob ng campus nila is naihingal na ang Indianang Pinay nyo. Nung nagwo-work pa ako dito is halos 2 years din ako dito dumaraan-raan at lagi ako nakapag-exercise, pero ngayon nga is hindi na dahil nga sa bahay na lang ako. Kaya naman ngayon mas lalo talagang nadadagdagan yung taba natin. Dati kasi natutunaw yung taba. Ito nga pala, usually pag walang ulan, yung mga estudyante is nasa labas talaga sila, nagmay PT sila. Pero this time dahil maulan nga rito, kaya naman walang mga estudyante sa labas. Tapos ngayon nga pala is hindi ako exactly sa classroom nila pupunta, kundi sa reception area lang. Kasi sa kanila is pinagbabawal talaga na yung mga parents pumunta sa classroom nila. Unless if it's parents meeting. Kaya naman ibibigay ko lang to dito sa reception area tong pagkain ng anak ko at saka yung notebook niya, at tapos sila na magbibigay doon sa classroom. At naibigay ko na nga roon at hindi ko nga na-videohan dahil nga bawal talaga sa kanilang school. Kaya naman ngayon is palabas na ako ng school nila. So naglalakad na nga ulit ako pababa rito. At least nakapag-exercise din ang Indianang Pinay nyo.
Tapos ngayon nga is sumakay nga ulit ako papunta doon sa town namin. Dito nga pala is kailangan talaga is may sasakyan ka kasi napaka-hassle talaga. Kaya naman katulad sa akin, ayan, pangalawang sakay ko na to. Well, malapit lang din naman to, kaso nga lang wala talagang naglalakad dito. At lalo't foreigner pa ako, baka mamaya sabihin nila wala akong pera. Totoo naman. Charot. Asawa kong Indiano, ayaw na ayaw kasi na matuto ako. Gusto niya, lagi ako sumasakay sa kanya. Sumasakay sa gabi, sumasakay sa umaga. Charot lang. Ngayon nga pala is napadpad ako sa tindahan na to. Well, hindi ko talaga alam kung ano yung gagawin ko. Ay, wait lang. Wag muna tayong huminga. Dadaan tayo rito. Charot lang. So, bali wala pala silang amoy. Ayan, pagkadaan ko dito, hindi ko sila naamoy ang hit. So, sa totoo lang, pagpunta ko rito is hindi ko talaga alam kung ano yung bibilihin ko. So, bali pinunta ko nga lang rito is parang bibili lang ako ng bottle spray kasi kailangan na kailangan ko nga siya. At since nahihiya nga ako na bottle spray lang yung binili ko dito, kaya naman ayan sinamahan ko na ng mga pangtali ng anak ko. Ewan ko ba, isa talaga sa mga ugali ko is nahihiya ako pag pumasok ako sa isang tindahan tapos isa lang yung nabili ko. Naman this time is napag-isipan ko nga na pupunta nga ako sa kabilang store para mag-grocery. I mean, hindi mag-grocery, magbili-bili lang ng something na kailangan ko. Kasi nga, tinatamad pa talaga ako umuwi kasi wala namang ibang tao sa bahay kundi ako lang din. At isa nga din sa mga problema ko dito sa lugar namin is pag nagpupunta ka sa mga grocery kasi hindi lahat ng mga kailangan mo is available sa kanila. Everyday? 1,010. Sorry. Fine. So, ayan nga, yung inuna ko nga palang pinuntahan rito is yung antay-anghit ko dahil nga konti na lang yung nandun sa akin. O, akala nyo walang antay-anghit rito? Ayan, meron po. Napakadaming choices rito. E di sana nagputukan na kami rito sa dami ba namang population dito sa India. Kaya naman ngayon, payapa yung buhay namin dito kasi wala nga silang paputok. How much kilo? This one? 24. Okay. Sweet? 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 Oo. Ah. Okay. Otherwise, little big. Okay. Cucumber. No. Two. Rand. Ah. At habang nagbabayad nga pala ako rito is hindi nga gumana yung Google Pay ko at saka yung card ko. Kaya naman buti na lang is mabait nga sila at kakilala ko kaya naman pinapunta nila ako dito sa may ATM para mag-withdraw ng pera. Thanks God, buti na nga lang is naka-withdraw nga ako ng pera kasi akala ko talaga malalak yung card ko kasi 3 times ko na nga siyang binuksan at hindi gumagana. Within 24 hours kasi bago magamit yung card ko at buti na nga lang kung nakakobra ang Indiano Pinay nyo. Tapos nagulat nga si kuya, akala niya nakalimutan ko yung pinaiwan ko kanina. Sabi ko hindi, babalik lang ako para magbayad. Buti na nga lang talaga is mababait sila dito kung hindi mapapautang talaga ako rito. Madalas pala sa akin mangyari to yung minsan nakakautang ako sa mga shops. Ewan ko ba, siguro nababaitan ata sila sa akin kasi every time na nangyayari sa akin yung ganito, minsan pinapautang talaga nila ako. O di kaya minsan sinasabi nila na saka na lang daw pagbalik ko. At ito lang yung masasabi ko na okay naman yung pamumuhay ko rito sa India kasi wala namang mga tao na nagloloko dito sa akin. State nga lang is meron pero dito kasi sa Kerala yung mga tao is takot talaga sila magloko. Nakakatuwa nga pala tong sinakyan kong auto. Kadalasan talaga is kilala na nila ako kahit hindi ko sinasabi yung address. Alam na nila yung bahay ko. Katulad nito, ayan, ako nagsabi ng para sa kanya at bigla niya akong hininto dito sa harap ng bahay namin.